Sa panahon ng kawalan ng katiyakan, may isang mensahe mula sa Diyos na nagbibigay liwanag sa ating landas, ang Revelation of Hope. Ito ay hindi lang isang serya ng pag-aaral sa Biblia, kundi isang paglalakbay tungo sa katotohanan, kapayapaan at buhay na walang hanggan. Makinig at matuto kung paano ang propesiya sa Biblia ay hindi dapat katakutan, Kundi yakapin bilang mensahe ng pag-asa. Revelation of Hope. Dahil ang hinaharap ay nasa kamay ng Diyos. Dito lamang sa AWR 89.1 FM. Muli, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Dan Malabad. Bumabati po sa inyong lahat, saan man po kayo naroroon. Kayo na nakakarinig po ng aming tinig ay isang magandang gabi po sa inyong lahat. Sa amin pong mga kababayan, mga kaibigan na sa ngayon ay nagmamaneho ng kanilang mga sasakyan. Maging maingat po kayo sa inyong pagmamaneho, na sana kami ay nananalangin na makarating kayo ng maluwalhati at ligtas sa inyong mga pupuntahan. At alam po namin na samantalang kayo po'y nagmamaneho, nakikinig po kayo sa ating pong serye ng pag-aaral sa Biblia, ang Revelation of Hope. Maraming salamat sa inyo. Sana sa gabi-gabi po ninyong pakikinig ay nakikinabang tayo ng malaki, na bless tayo ng Panginoon dahil sa mga panibagong katotohanan at liwanag ng langit na ipinapaalam sa atin ng atin pong Diyos. Sa atin pong mga magulang, mga kaibigan na ngayon po ay nasa inyong mga tahanan, magandang gabi po. Alam namin na kayo po ay patuloy na nag-aantabay at sumusubaybay sa atin pong programa na ating ginagawa gabi-gabi, ang Revelation of Hope. At doon din po sa mga nanonood sa online, Facebook online at YouTube, magandang gabi po sa inyong lahat. Ano ho, na sana naman ay sa bawat gabi na atin pong pag-aaral ay lalong lumiliwanag ang mga katotohanan na nais ng Panginoon na atin pong malaman, maunawaan, at alalahanin po natin na lagi po natin pagbuksan ang ating mga puso. Dahil ang Panginoon ay sa bawat sandali ay tumutuktok sa atin pong mga puso upang siya ay atin pong papasukin. Alam po ninyo, ang lahat ng katanungan ng tao, tanging ang Diyos lamang ang meron pong sagot. Tanging ang Biblia lamang ang magiging gabay po nating lahat upang ipaliwanag sa atin ang mga totoo at tunay na katuruan ng langit na dapat po nating sundin at ganapin sa atin pong buhay. Kaya nga't kung kayo po ay may mga katanungan, ano po, tumawag lamang po kayo sa mga may bilang 0917-1742-777, 0917-1742-777, 0918-9447-891, 0918-9447-891. So yan po ang mga numero na inyo pong tatawagan o di kaya magpaabot po kayo ng inyong mga text. Kung kayo po ay may mga katanungan, kami po ay handang tumugon at sumagot sa inyo para nga naman wala anumang question mark ang may iwan sa atin pong mga isipan. Kaya nga bago po tayo magpasimula sa panibagong paksa na atin pong tatalakayin ngayong gabi, tayo po muna ay panandaliang tumigil at manalangin. Minamahal naming Diyos, salamat po ng marami sa pagkakataon ninyong ipinagkaloob sa amin upang minsan pa ay amin pong pag-aralan ang napakahalagang paksa na amin pong tatalakayin ngayong gabi. Tulungan po ninyo ang bawat makikinig na maging bukas hindi lamang ang aming mga isipan kundi lalong higit ang aming mga puso na tumanggap ng pabalita ng langit na napapanahon upang maging gabay po namin sa aming araw-araw na pamumuhay. Salamat po sa inyong pagtugon sa pangalan ni Jesus. Amen. Maalala po ba ninyo, kagabi ay atin pong tinalakay ang isang paksa na ang pamagat ay meron pong buhay sa likod ng kamatayan. Bagaman hindi natin babalikan yung ating pinag-aralan kagabi, subalit nais ko lamang pong magbigay ng 3 pinakabuod ng atin pong pag-aaral para tayo po ay ma-remind sa kung ano ho yung atin pong tinalakay kagabi. Una, ang kaluluwa ay walang iba kundi ang buhay na tao. Opo, ikaw yon at ako, kaibigan.
kaluluwang may buhay ay namamatay. Sino po? Ang kaluluwang may buhay o di kaya ang tao ay namamatay. Pangalawa, sa kamatayan, ang tao ay babalik sa alabok kung saan siya galing. Samantalang ang espiritu ng buhay o yung hininga ng buhay ay babalik naman sa Diyos na siyang nagbigay, nagpahiram nito sa atin. Ang ikatlo, ang pag-asa sa mga Kristiyano ay ang pagkabuhay na maguli sa ikalawang pagparito ng atin pong Panginoon. Kaibigan, ito ho ang tatlong buod ng atin pong tinalakay kagabi. Sana ay manatiling atin pong laging naalala ang mga bagay na ito sapagkat ito po ang katotohanan na nais iparating ng langit sa bawat isa sa atin para tayo po ay hindi mailigaw, masinsay ng atin pong landas, samantalang tayo po ay nabubuhay araw-araw sa mundo na atin pong ginagalawan. Ngayong gabi, kaibigan, ay meron tayong panibagong paksa na kung mahalaga ang mga paksa na atin pong tinalakay sa mga nakaraang gabi ay paganda ng paganda ang mga bagay na atin pong natutuklasan. Ano ho? Mga katuruan ng ng langit, doktrina kung saan ito ang magsisilbing gabay natin sa atin pong buhay, samantalang tayo po ay sumusunod sa atin pong Panginoon. Ang paksa na atin pong tatalakayin ngayong gabi ay merong pamagat na sa loob ng nawawalang kaban. Ano kaya ang nasa loob ng kaban na yan? Nasaan ang kaban? Alalahanin po natin ang pamagat ay sa loob ng nawawalang kaban. Kaya nga atin pong sisiyasatin, sasaliksikin at sasagutin sa atin pong pag-aaral yung katanungang ano ang nasa loob ng nawawalang kaban. Alam po ba ninyo, kaibigan, na ang kaban ay nagpakita ng taglay na angking kapangyarihan? Ano yung angking kapangyarihan nung kaban na yan? Ang kaban na yan ay nagliliwanag dahilan sa presensya ng Diyos. Ang kaban na yan ay simbolo ng pagtatagumpay sa pakikipaglaban ng bayan ng Diyos. Ibig sabihin, ang kaban na yan ay nariyan ang kasiguruhan, katiyakan ng proteksyon at blessing ng atin pong Panginoon. Yung kaban na yan, nariyan yung presensya. At ang kaban na yan ay nagpapatuyo sa mga ilog na dinadaanan, maalala po ninyo, ng bayan ng Diyos, ng bansang Israel. At ang kaban ding yan ay nagdudulot ng kalamidad at ng kamatayan. So, yan po ang angking kapangyarihan ng kaban na yan. Kaya nga't napakahalaga, kaibigan, na dapat po natin malaman kung ano ang nasa sa loob ng nawawalang kaban. Ang katatungan katulad po ng ganito, ano ang dahilan na ang kaban ng tipan ay makapangyarihan? Ano ang nasa loob nito na kinakailangan bantayan? Saan ito nagpunta at nasaan ito ngayon? So yan pong apat na katanungang yan, sesentro ang atin pong papag-aralan. Ano ho? At atin pong aalamin ang mga kasagutan sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral ngayong gabi. Ano ba ang nilalaman ng kaban ng tipan? Sangayon po sa aklat ng Deuteronomio 10, talatang 4 at 5, at kanyang isinulat sa mga tapyas ang ayon sa unang sulat, ang 10 utos. Ano daw ang laman ng tipan na yan? Walang iba kundi ang 10 utos. At ako'y pumihit at bumaba mula sa bundok at aking isinilid ang mga tapyas sa kaban na aking ginawa at nga doon na gaya ng iniutos sa akin ng Panginoon. So ang laman po ng kaban ng tipan ay walang iba kundi ang alin? Ang 10 kautusan. Ang 10 kautusan ay isinulat ng mga daliri ng atin pong Panginoong Diyos. Alalahanin po natin nung si Moses ay umakyat doon sa bundok ng Sinai.
Mismo ang daliri ng Panginoon ang siyang nagsulat doon sa 2 tapyas ng bato. Ang nilalaman ng kaban ay walang iba kundi ang 10 kautusan. Ano ang sabi ng Bagong Tipan tungkol sa 10 kautusan? Sa Aklat ng Roma, Kapitulo 7, talatang 12, kaya nga ang kautusan ay banal, at ang utos ay banal at matuwid at mabuti. Kaibigan, ang nasa loob ng tipan ay walang iba kundi ang kautusan. Ang 10 kautusan o di kaya ang tawag sa English ay 10 Commandments. At sang-ayon sa Aklat ng Roma, ang 10 kautusan o 10 Commandments, ito po ay banal, matuwid at mabuti. So yan po ang katangian ng 10 kautusan na naroon sa tipan. Ang 10 utos ay hindi lamang para sa lumang tipan. Uulitin ko po sapagkat ito'y napakahalaga. Dahil marami tayong mga naririnig na ang 10 kautusan yan ay para lamang sa mga Hudyo, ang 10 kautusan yan ay para lamang sa lumang tipan. Uulitin ko po, ang 10 utos ay hindi lamang para sa lumang tipan. Kung hindi para lamang sa lumang tipan, para din po ito sa bagong tipan. Opo, ang 10 kautusan ay para sa lahat ng tao. Ang sabi po ng bagong tipan, ang kautusan ng Diyos ay sakdal. Mahirap paniwalaan ng isang taong banal at ang banal na iglesia ay tumutol sa banal na kasulatan. So tanggap ng isang taong banal, tanggap ng isang banal na iglesia na ang kautusan o ang 10 Commandments o ang 10 utos ng Diyos, ito po ay banal. Ano ho? So, pakatandaan po natin yan sapagkat yan po ay napakahalaga na idinidiin sa atin na ang daliri na siyang sumulat sa 2 tapyas na bato, ang daliri ng Panginoon, ang 10 kautusan ay walang iba kundi ang alin? Ang banal na kasulatan ng atin pong Panginoon. Ano ang mga 10 utos? Atin nga pong alamin, ang 10 utos ay nakatala sa Aklat ng Exodus, Kapitulo 20, talatang 3 hanggang 17. Ano po ang 10 kautusan? Ang una ay, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. So napakaliwanag, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Kaibigan, isa lang ang Diyos at wala nang iba. Ang kayamanan po pwedeng gawin Diyos-Diyosan ng tao o anumang bagay na mas mahalaga kaysa Panginoon, pwedeng gawin po nating Diyos-Diyosan. Subalit, ang unang utos ay nagpapaalala sa atin na huwag tayong magkakaroon ng ibang Diyos, liban sa Diyos na may lalang ng langit at ng lupa. Pangalawa, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan. Huwag mong yuyukuran sila o di kaya ay paglilingkuran man sila. Kaibigan, napakaliwanag ang 2 utos na ang sabi ng Biblia, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan. So anumang larawan meron diyan. Yan man ay made of stone, yan man ay made of wood, o kung saan mangyari ang larawang niyan, ang sabi po ng kautusan ay, hey, huwag kang gagawa. Dahil sa oras na tayo ay gagawa, laging meron pong dahilan kung bakit ginagawa natin ang isang bagay. Kaya nga dito idiniin, huwag kang gagawa ng anumang larawang inanyuan, at huwag mo rin silang yuyukuran o paglilingkuran man sila. 3 kautusan, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan. Bakit? Kasi banal ang pangalan ng Panginoong Diyos. Alam mo kaibigan, kapag ang ating pangalan ay ma-mispronounce laang,
magkamali lang ng pronouncement sa ating pangalan ay meron agad tayong kaunting nararamdaman. Ano ho? Nakakaiba sa atin pong feeling. Gaano pa ang pangalan ng Panginoon? Ang pangalan ng Diyos ay banal. So wag natin siyang babanggitin sa walang kabuluhan. Pang-apat na kautusan. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. So narito, mula nung pumasok ang kasalanan, ang tao ay naging malilimutin. Tanging ang ikaapat na utos lamang po ang merong pasimulang kataga na alalahanin. Dahil bunga ng kasalanan ng tao, naging malilimutin ang tao. Bunga ng kasalanan ng tao ay hindi na naging maliwanag ang kanyang kaisipan. Kaya nga't salamat sa Diyos. Mahal tayo ng Panginoon. May pagmamalasakit sa atin ang Panginoon, kaibigan. Nais ng Panginoon na tayo ay lumakad sa isang matuwid na landasin ng kanyang katuwiran. Kaya nga't araw-araw ang Panginoon ay nagpapaalala sa atin. Kapag ang Panginoon ay nagpaalala sa atin, kaibigan, ibig sabihin nun ay mahalaga ka sa Panginoon. Mahal ka ng Panginoon. Opo, ikaw, mahal ka ng Panginoon. Alalahanin mo ang araw ng Sabat. Ang ikaapat na utos na ito ang madalas nakalimutan ng tao. Kaya nga't kaibigan, maliban sa naririnig po ninyo ang aking tinig, ang tinig ng langit sa pamamagitan ng banal na kasulatan ay nagpapaalala sa atin na atin pong alalahanin ang araw ng Sabat. Ang ikapitong araw ay Sabat ng Panginoon mong Diyos. Ano yung ikalima? Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Ano yung ikaanim? Huwag kang papatay. Ano yung ikapito? Huwag kang mangangalunya. Ikawalo, huwag kang magnanakaw. Yung ikasyam, huwag kang magbibintang sa iyong kapwa. At ang ikasampu, huwag mong iimbutin ang bahay ng iyong kapwa. So yan po ang 10 kautusan na sinulat ng daliri ng Panginoon doon sa 2 tapyas na bato. Ang tawag po dyan ay 10 Commandments. Banal, matuwid, at mabuti ang kautusan ng atin pong Panginoon. Ang 10 kautusan, kaibigan, ang nagbubuklod na prinsipyo ng pag-ibig na nagbibigay ng masaya at malusog na pamumuhay. Napakasarap pakinggan na ang 10 kautusan ang siyang nagbubuklod ng mga prinsipyo ng pag-ibig ng Panginoon sa atin upang tayo ay maging masaya at malusog sa atin pong buhay. Siguro kung walang kautusan ang Panginoon, ano na laang ang buhay ng tao? Magkakawindang-windang ang buhay ng tao. Ang relasyon ng tao ay masisira. Subalit dahilan sa pagmamahal ng Panginoon sa iyo, kaibigan, ibinigay niya ang 10 kautusan para tayo ay maging masaya, malusog sa atin pong pamumuhay araw-araw. Maliligtas ka ba kapag ikaw ay sumunod sa kautusan? So ito ho ang isang katanungan na napakaganda na dapat ay sagutin ng Biblia. Pag ikaw ay sumunod sa kautusan, maliligtas ka ba? Sa aklat ng Efeso Kapitulo 2, talatang 8 at 9, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Kaibigan, napakaliwanag na binabanggit ng aklat ng Efeso na tayo ay nangaligtas hindi sa kautusan. Nangaligtas tayo sa biyaya at katwiran ng atin pong Panginoon sa pamamagitan ng atin pong pananampalataya. Hindi sa ating sariling gawa, kundi ito po ay kaloob ng atin pong Panginoon. Sa biyaya tayo nangaligtas. At ang biyayang yan ay walang iba kundi ang Panginoon. Nung siya ay nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo, kaibigan ko. Para sa iyo yun. Para sa akin yun. Upang tayo ay magkaroon ng
buhay na walang hanggan. Ang Panginoon, para lamang maging buo, kailangan natin siya sa atin pong buhay. Sapagkat kung wala ang Panginoon, wala rin pong magiging saysay ang atin pong buhay. Wala pong magiging halaga. Opo kaibigan, ang iyong buhay, ang aking buhay, kapag wala ang Panginoon sa atin. Nabubuo lamang ang atin pong buhay kung kasama natin ang atin pong Panginoon. Nabubuo lamang ang atin pong buhay kapag tayo ay sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Ang pagsunod sa mga kautusan ay dalisay na pagtugon sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Ulitin ko po, sapagkat ito po'y napakahalaga. Ang pagsunod sa mga kautusan ay dalisay na pagtugon. So ibig sabihin kaibigan, ang pagsunod pala natin sa kautusan ay pagtugon natin sa pagmamahal ng Panginoon sa atin. Susunod ako dahil mahal ako ng Panginoon. Ikaw, kung tayo man po ay may mga kanikanyang mga asawa, sumusunod tayo sa ating asawa, hindi dahilan sa takot tayo sa ating asawa. Hindi po. Sumusunod tayo sa ating asawa dahil mahal natin ang ating asawa. So ang pagsunod ay bunga ng pagmamahal. So ang pagsunod natin sa 10 kautusan ng Panginoon ay hindi upang tayo ay maligtas, kundi ito ho ay pagtugon natin sa pag-ibig ng Panginoon sa atin. Hindi tayo upang maligtas, kundi tayo ay ligtas na sa biyaya at katwiran ng atin pong Panginoon. Salamat Panginoon, napakabuti po ninyo. Na kami ay iniligtas na sa pamamagitan ng biyaya ng iyong dugo doon sa krus ng Kalbaryo. So ano ang tungkulin ng kautusan ng Diyos? Tingnan nga po natin kung ano ang binabanggit ng aklat ng Roma, Kapitulo 7, talatang 7. Ano nga ang ating sasabihin? Ang kautusan bagay kasalanan? Huwag nawang mangyari. Datapwat hindi ko sana nakilala ang kasalanan, kundi sa pamagitan ng kautusan, sapagkat hindi ko sana nakilala ang kasakiman. Kung hindi sinasabi ng kautusan, huwag kang mananakim. So kaibigan, ang dahilan kung bakit may kasalanan ay sapagkat merong kautusan. Ang kautusan ang nagpapakilala sa atin na merong merong kasalanan. Kaya nga, yung 10 utos ng Panginoon, ay ibinigay sa atin para makita ho natin ang ating katatayuan, kalagayan sa harapan ng Panginoon. Alam ba ninyo ang kahulugan ng kasalanan? Ang kasalanan ay walang iba kundi ang pagsalangsang sa kautusan. So kaibigan, nakikilala natin ang kasalanan dahilan sa tayo ay lumabag, sumuway sa kautusan. Maliwanag na binabanggit po ng Biblia. Pag walang kautusan, walang kasalanan. Maliwanag po. Pag walang kautusan, walang kasalanan. Pag walang kasalanan, ay wala tayong pangangailangan ng tagapagligtas. Uulitin ko po, kaibigan, sapagkat ito po ay napakaliwanag. Pag walang kautusan, ay walang kasalanan. At pag walang kasalanan, wala tayong pangangailangan ng tagapagligtas. Yan kaibigan kung bakit naparito ang Panginoon sa lupa. Dahil ikaw at ako ay makasalanan. Dahil ikaw at ako ay lumabag sa kautusan ng Panginoon. At ang kabayaran ng atin pong kasalanan ay kamatayan. Kasi paglabag. Dahil kamatayan ang kabayaran ng ating kasalanan na binabanggit po ng aklat ng Roma Kapitulo 6, nangangailangan tayo ng tagapagligtas. Opo, ang kailangan natin ay ang ating Panginoon. Dahil siya lamang at wala nang iba ang makapagliligtas sa atin
Siya lang at wala nang iba ang ating kaligtasan. Sinuportahan ba at iningatan ng Panginoon ang 10 utos? Tingnan natin kung ano ang binabanggit ng aklat ng Mateo, Kapitulo 19, talatang 17. Datapwat kung ibig mong pumasok sa buhay, ingatan mo ang mga utos. Ang Diyos ang may akda ng kautusan. Mismo ang Diyos nung siya'y naparito sa lupa, hindi niya sinira, hindi niya winasak ang kautusan. Naparito siya upang ganapin ang kautusan. Naparito siya upang maging halimbawa ng pagsunod sa kautusan. Kaya nga't ang sabi ng utos ng Mateo Kapitulo 19, ingatan mo ang alin? Ang kautusan kung ibig mong pumasok saan? Sa buhay na walang hanggan. Ang Panginoon ay nanampalataya sa mga kautusan, kaibigan ko. Itinuro ng Panginoon ang mga kautusan at iningatan ng Panginoon ang kautusan. So, kaibigan, kung ito ang halimbawa na binigay ng Panginoon sa atin, hindi ba mas ligtas na tayo ay sumunod sa atin pong Panginoon kaysa doon sa mali at huwad na katuruan ng tao na hindi po natin ikaliligtas? Ang pagsunod natin sa atin pong Panginoon at pagsunod sa kautusan na siyang pagtugon natin sa pag-ibig ng Panginoon sa atin ay kapahayagan na mahal din natin ang atin pong Panginoon. Mateo Kapitulo 5, talatang 17 hanggang 19. Huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta man. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Hello? Napakaliwanag, kaibigan, ano ho? Ang sabi niya ay, naparito siya hindi upang sirain. Naparito siya, kaibigan, para sa iyo at para sa akin. Maging ehemplo natin ng Panginoon sa pagsunod sa kautusan. Sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang kudlit man, sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay na ito. So, ang kautusan, kaibigan, ay mananatili magpakailanman. Ang kautusan, mismo ang Panginoon, isang banal, isang sakdal na Diyos, ang naging halimbawa sa pagsunod ng kautusan. Kaibigan, ang Panginoon ang ating sundan. Ang Panginoon ang atin pong halimbawa. Sa anumang paraan, hindi ka maililigaw ng landas. Sa anumang paraan, gagabayan ka niya para lumakad sa landasin ng katotohanan, para lumakad sa landasin ng kanyang katwiran. At ang paglakad natin ayon sa katwiran ng Panginoon, kaibigan, magbubunga ng pangako sa atin ng Panginoon na buhay na walang hanggan. Kaya't ang sinumang sumuway sa isa sa kalitliitang mga utos na ito at ituro ang gayon sa mga tao ay tatawaging kaliit-liitan sa kaharian ng langit. O datapwat ang sinumang gumaganap at ituro, ito'y tatawaging dakila sa kaharian ng langit. Kaya nga't kaibigan, ito po ang aming itinuturo sa inyo. Dahil kung ang Panginoon ay dakila, ang nagtuturo ng tama at totoo ayon sa banal na salita ng Panginoon ay tatawagin ding dakila sa harapan ng atin pong Panginoon. At ang sinumang sumunod doon sa katuruan ng langit ay tatawagin ding dakila sa kaharian ng langit. O kaibigan, inilaan ng Panginoon ang langit para sa iyo at para sa bawat isa sa atin na sumusunod sa kalooban ng atin pong Panginoon. Ano ba ang sabi ni Jesus? Huwag ninyong isipin na naparito ako upang sirain ang kautusan. So kaibigan, huwag na natin pang isipin na naparito siya para baguhin ang kautusan.
Huwag na natin pang ituro, at linlangin ang mga tao na sabihin natin na binago na ng Panginoon ang kautusan. Ang kautusan yan ay sa lumang tipan lang. Ang kautusan yan ay para sa mga Hudyo lamang. O kaibigan, ang sabi ng Biblia, huwag niyong isipin. Huwag na nating isipin. Dahil pag inisip pa natin, magtuturo pa tayo ng iba na hindi ayon sa salita ng Panginoon. Manong ituro na lamang po natin kung papaano itinuro sa atin ng Panginoon ang katotohanan. Para nga naman ang mga taon na nagsasaliksik ng daan patungo sa langit ay makasumpong ng buhay, makasumpong ng katotohanan. Walang iba kundi ang atin pong tagapagligtas. Pinalitan ba ng bagong kautusan ang 10 utos? Ano ang sagot? Mateo 22, talatang 37 hanggang 40. At sinabi sa kaniya, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at paunang utos. Kaibigan, ang buod at nilalaman ng utos noon, ngayon at magpakailanman, ay ang pag-ibig ng Diyos sa tao at pag-ibig ng tao sa atin pong Diyos. Kaya nga't ang sabi diyan ay, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong pag-iisip mo. Ito po ang dakila at paunang utos. Sa pagpapatuloy, at ang pangalawang katulad nito ay iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sa 2 utos na ito'y nauuwi ang buong kautusan at ang mga propeta. So 2 ang buod ng 10 kautusan. Pag-ibig natin saan? Sa atin pong Diyos at pag-ibig natin sa ating kapwa-tao. Napakaliwanag pa sa sikat ng araw, kaibigan, na ang nilalaman ng 10 utos na ito ay pag-ibig. Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa ating kapwa-tao. Alam mo, kapag ikaw ay may pag-ibig sa Diyos, mamahalin mo ang iyong kapwa-tao, maging ang iyong mga kaaway. Alam mo, kapag mahal mo ang Diyos, wala kang ituturing na mahalaga ito kaysa doon sa iba. Kundi lahat ay ating papahalagahan sapagkat ang Panginoon wala siyang itinuring, kundi lahat tayo sa kanyang harapan ay mahalaga. Lahat tayo sa kanyang harapan ang siyang naging dahilan kung bakit naparito siya. Upang ikaw at ako, kaibigan, ay bigyan ng kasiguruhan. Upang ikaw at ako, kaibigan, ay bigyan ng buhay. Upang ikaw at ako, kaibigan, ay bigyan ng reward na walang iba kundi ang buhay na walang hanggan. Ang sabi ni Jesus, ang kautusan ay binubuo ng alin? 2 kautusan ng pag-ibig. Pag-ibig ng tao sa Diyos at pag-ibig ng tao sa kanyang kapwa-tao. Idinidiin po natin ito at atin pong inuulit-ulit para lalong maitanim sa atin pong isipan ang buod at kahalagahan ng kautusan ng Diyos sa buhay ng tao. Hindi itinuro ng atin pong Panginoon na ang 10 kautusan ay pinalitan ng pag-ibig. Kanyang sinasabi na anumang pagsisikap na ingatan ang kautusan na walang pag-ibig ay hindi lubos na nag-iingat nito. Sa katunayan, kaibigan, kung iniibig natin ang Diyos at ang tao, ay ating iingatan o susundin ang kanyang 10 kautusan. Napakaliwanag pa sa sikat ng araw ang liwanag ng katotohanan ng kautusan ng atin pong Panginoon. Ano ang ibig bang sabihin ng biyaya? Ay hindi mo na kailangan pang sumunod sa kautusan. Tignan nga po natin, Roma 6, talatang 15. Ano nga? Mangagkakasala baga tayo dahil tayo'y wala sa ilalim ng kautusan?
kundi sa ilalim ng biyaya, wag nawang mangyari. So ang ibig sabihin ay hindi po niwawalang halaga natin ang kautusan. Bagaman totoo na tayo po ay iniligtas sa pamagitan ng biyaya ng Panginoon, subalit hindi po niwawalang kahulugan, halaga ang kautusan. Dahil kung tayo niligtas ng biyaya ng Panginoon, hindi ba dapat, kaibigan, mas lalo tayong maging masunurin sa ating Panginoon, sa Kanyang kautusan? Dahil ang pagsunod natin sa Kanyang kautusan ay ekspresyon, kapahayagan, pagtugon natin sa kapangyarihan at pag-ibig ng Panginoon sa atin pong buhay. Totoo, kaibigan, ang binabanggit ng aklat ng Roma Kapitulo 3, talatang 31. Niwawalan kaya natin ng kabuluhan ng kautusan sa pamagitan ng pananampalataya? Huwag nawang mangyari, kundi pinagtitibay pa nga natin ang kautusan. So, kaibigan, ang kautusan ay mananatili. Hindi po nawala ha. Hindi po yan para lamang sa lumang tipan. Hindi po yan para lamang sa mga Hudyo. Ang kautusan, ang sabi ng aklat ng Roma, ay pinagtitibay pa nga natin yan. Alam po ninyo ang tao, kaibigan. Totoo yung kasabihan na kapag gusto mo, madaling sumunod. Pero pag ayaw mo, maraming dahilan. Ang kautusan ng Panginoon, naparito siya at kanyang pinagtibay. Hindi nawala, mananatili magpakailanman, sapagkat ito'y banal, matuwid at mabuti. Ang may akda nito ay banal na Diyos. Sa anumang paraan ay hindi niya papalitan. Sa anumang paraan, mga magunaw man ang langit daw at ang lupa, ni kudlit utuldok man, ay walang mawawala sa kanyang kautusan. Ang sinumang hindi sumusunod sa kautusan ay nabubuhay sa kasalanan at wala sa ilalim ng biyaya, kundi nasa ilalim ng kahihiyan. So kaibigan, napakaliwanag na ang hindi sumusunod sa kautusan ay nabubuhay saan? Sa kasalanan. Ayaw natin na tayo'y araw-araw ay lumalabag. Gusto natin na magkaroon ng masaya at malusog na pamumuhay. Kaibigan, mararanasan lamang natin yan kung papahintulutan natin at hahayaan natin ang Panginoon na siyang manguna at maghari sa atin pong puso. Ayaw natin na tayo ay nabubuhay sa kahiyan. Gusto natin araw-araw na tayo ay nagtatagumpay. Mangyayari lamang yan sa tulong ng biyaya ng atin pong Panginoon. Ang sinumang nasa ilalim ng kautusan ay nasa ilalim ng paghatol ng kautusan. Kapag tinanggap natin ang biyaya, halimbawa mula sa pulis, at tayo ay pinalaya, tayo ay wala na sa ilalim ng kautusan. So maliwanag kapag tayo ay nagkaroon ng violation sa traffic o di kaya yung tinatawag na beating the red light, nahuli tayo ng pulis, pero humingi tayo ng sorry ng tawad, sa susunod hindi na natin uulitin. Kapag sinabi ng pulis na pinatawad na kita, ibig sabihin ay pinalaya tayo mula saan? Sa kautusan. Dahil ang sabi ng kautusan, pag ikaw ay naka-violate, dapat kang magbayad. Dapat ikaw ay parusahan. Dapat merong fine. Pero ang sabi ng pulis ay o sige, pinapatawad na kita, huwag mo nang uulitin sa susunod. Ibig sabihin, pinalaya ako mula saan? Mula doon sa kabayaran ng aking pagkakamali na sinasabi ng kautusan. Ang pagsunod ba sa iilan sa mga kautusan ay katanggap-tanggap sa Panginoon? Ang sabi ng aklat ng Santiago Kapitulo 2, talatang 8 hanggang 12, sapagkat ang sinumang gumaganap ng buong kautusan at gayon may natitisod sa isa, ay nagiging makasalanan sa lahat. Kaibigan, kung tayo ay susunod lang din naman sa Panginoon, sa Kanyang kautusan, bakit hindi na natin sundin ang 10 kautusan? Dahil kung susundin natin ang 9
At ang isa ay hindi natin susundin dahil meron tayong gustong iba. O ang sabi diyan ay nagiging makasalanan tayo sa lahat. Kaibigan, alam ninyo, wala tayong dapat pagdudahan. Wala tayong dapat nakatakutan. Dahil kung ano ang ginawa ng Panginoon at kung anong halimbawa ang Kanyang pinakita sa atin, at ito ang ating susundan, wala tayong dapat ipangamba, sapagkat ikaw, kaibigan, ay nasa mabuting kamay at pangangalaga ng Panginoon. Susunod lang din naman tayo, at kung kaya nating sundin ang siyam, isa na laang, bakit hindi pa natin lubusin ang ating pagsunod sa Panginoon? Di ba, kaibigan? Kung kaya nating sumunod ng mas marami, bakit yung isa pinipili natin na hindi natin kayang sundin? Bukas ng gabi ay atin pong liliwanagin kung ano po ang ating panibagong pag-aaral na matutuklasan, katotohanan na lalong magbubukas ng atin pong isipan. So, ang isang dugsong lamang ang masira at ang buong tanikala ay sira na. Kaya nga't kaibigan, napakaliwanag, kung tayo ay susunod lang din naman sa kautusan ng Panginoon, buuin na natin. Dahil kapag binuo na natin ang pagsunod sa Panginoon, alam ninyo ang Panginoon, siya na nangako ay tapat. At kung ano man ang pangako ng Panginoon sa isang tao na buong pusong sumusunod sa kalooban ng Panginoon, bubuksan ng Diyos ang durungawan sa langit at Kanyang ibubuhos ang mga pagpapalang walang silid na kalalagyan. Kung pinili man natin na hindi sumunod sa pinakamaliit sa mga utos ng Panginoon, ay pinili pa rin natin ang magkasala laban sa Panginoon. Kaya nga't kaibigan, ang Panginoon ay tumutuktok sa iyo at sa aking puso. Kung mahal natin ang Panginoon, susundin natin ang lahat. Dahil ang pagsunod natin sa lahat ng utos ng Panginoon ay kapahayagan na buong puso natin na minamahal ang ating Panginoon. Ano ang nagtutulak sa atin upang sumunod sa kautusan? Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Kaibigan, ang nagtutulak sa iyo at sa akin, sa bawat tao, para sumunod sa Panginoon, ay walang iba kundi ang kanyang pagmamahal sa Panginoon. Alam nyo, kapag mahal natin ang isang tao, walang kondisyon. Kung mahal natin ang Panginoon, walang kondisyon. Dahil nung naparito ang Panginoon, walang kondisyon. Tayo, ikaw at ako ang dapat mapako sa krus. Tayo ang dapat magbayad sa atin pong kasalanan. Naparito ang Panginoon, walang kondisyon. Ibinigay niya ang kanyang buong sarili para lamang sa iyo at sa akin, kaibigan, upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Alin ang ating susundin? Ang espiritu baga o ang diwa ng kautusan? Ang letra ba ng kautusan? Mateo 5, talatang 21 at 22. Narinig ninyo na sinabi sa mga tao ng una, huwag kang papatay. Datapwat sinasabi ko sa inyo na ang bawat mapuot sa kanyang kapatid ay mapapasapanganib. Saan? Sa kahatulan. Kaibigan, ang atin pong susundin, hindi po ang letra ng kautusan, kundi ang spirito at diwa ng kautusan ng Panginoon. Narinig ninyong sinabi, huwag kang mangangalunya. Datapwat sinasabi ko sa inyo na ang bawat tumingin sa isang babae na taglay ng masamang hangad ay nagkakasala sa mga pangangalunya sa kanyang puso. Nakita po ninyo, pinalawak ng Panginoon, ipinaintindi sa atin pong mga kaisipan, na ang pagsuway sa kautusan ay hindi ayon sa letra, kundi maging doon sa diwa. Pinalawak ng Panginoon. Ang akala natin ang pangangalo niya ay sisiping lang tayo sa hindi natin tunay na asawa. Ang sabi ng Panginoon, kanyang pinalawak
ang pangangalo niya pala kapag ikaw ay tumingin sa isang babae na merong pagnanasa sa laman, ikaw ay nagkakasala na sa iyong puso. Kita po ninyo, hindi ito yung letra, kundi ito po yung diwa at espiritu ng kautusan na ang tao ay nagkakasala sa kanyang pagsuway. Ang pagsunod ba ay legalismo o gawa? 1 Kapitulo 2, talatang 3. At sa ganito'y nalalaman natin na siya'y ating nakikilala kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. So kaibigan, ang pagsunod sa kautusan ng Diyos ay pagtupad sa kalooban ng Panginoon sa atin pong buhay. Ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad sa kanyang mga utos ay sinungaling, at ang katotohanan ay wala sa kanya. Meron bang utos ang naipako sa krus? Efeso 2, talatang 15, na inalis ang pagkakaalit sa magitan ng kanyang laman kahit kautusan na may mga batas at ng mga palatuntunan. Yun bang utos, 10 utos, yan ba'y ipinako na po sa krus? Kaibigan, ang sabi po ng aklat ng Mateo, mananatili magpakailanman. Ni kudlit, ni tuldok ay hindi mawawala sa kautusan. So, ang naipako sa krus, kaibigan, ay ang mga palatuntunan. Ang mga idinagdag na kautusan dahilan sa katigasan ng ulo ng bansang Israel, subalit hindi po ang 10 utos. Kaibigan, mananatili po yan, sapagkat yan ay banal, matuwid at mabuti. Ang mga sakripisyo, seremonyales at mga kapistahan, simbolo at ritual na nagtuturo kay Jesus at ng kanyang kamatayan sa Kalbaryo, yan po ang mga sinasabing mga palatuntunan. Ang mga ito ay naipako sa krus sapagkat si Jesus ang katuparan. Hindi inalis ni Jesus ang 10 kautusan. Kaibigan, salamat sa Panginoon. Sa liwanag ng langit na ipinaalam sa atin na ang kautusan, mismo ang daliri ng Panginoon ang sumulat, ay mananatili magpakailanman. 1 Korinto 7, talatang 19, ang pagtutuli ay walang anuman, at ang di pagtutuli ay walang anuman, kundi ang pagtupad sa mga utos ng Diyos. Salamat, Panginoon, sapagkat itinutuwid po ninyo ang aming kaisipan, itinutuwid po ninyo ang aming buhay, para lamang sumunod at tumupad sa inyong mga kautusan. May gagampanan ba ang utos ng Diyos sa bagong tipan? Hebreo 8, talatang 10, sapagkat ito ang pakikipagtipang aking gagawin sa sambahayan ni Israel. Pagkatapos ng mga araw na iyon, sinasabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang pag-iisip, at sa kanilang mga puso'y aking isusulat ang mga ito, at ako'y magiging Diyos nila, at sila'y magiging aking bayan. So, ang 10 kautusan, ang gagampanan nito ay ano ho? Isusulat ng Panginoon sa ating pong pag-iisip at sa atin pong puso. Kaya hindi na magiging pabigat ang pagsunod. Hindi na magiging mahirap ang sumunod sa Panginoon. Bakit? Sapagkat hindi lang ito nakasulat sa 2 tapyas na bato, kundi inilagay na ng Panginoon sa ating isipan, inilagay na ng Panginoon sa ating puso para maging masaya, maalwan at madali na sa atin ang alin? Ang sumunod sa kalooban ng atin pong Panginoon. O ang bagong tipan ay nakabase sa kapangyarihan ng pangako ng Diyos na dadalhin ang kautusan at ilalagay sa ating puso at isipan. Opo, kaibigan, kapag ginawa ito ng Diyos, susundin natin siya sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan at mula sa nagmamahal na puso. So napakaliwanag na ang mga utos ng Diyos ay hindi po pabigat sa Kristiyano.
1 Kapitulo 5, talatang 3, sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos, na ating tuparin ang kanyang mga utos at ang kanyang mga utos ay hindi po mabibigat. Alam ninyo, opo kaibigan, sa isang taong may pagmamahal at pag-ibig sa Diyos, napakasarap, napakasaya, napakagaan ang sumunod sa atin pong Panginoon. Dahil ang pagsunod natin sa ating Panginoon ay pagtugon sa pag-ibig, sa biyaya, sa kabutihan at katapatan ng Panginoon sa iyo at sa akin, kaibigan ko. Hindi siya mabigat na sumunod kung mahal natin ang ating Panginoon sa ating pong buhay. Ang 10 utos ay pasanin sa kanila na ayaw sumunod. O di kaya ay nagsisikap na sundin na walang presensya at kapangyarihan ng ating Panginoon. So kaibigan, mabigat, pasanin sa kanila na ayaw sumunod. Subalit, anuman ang ating pagsisikap na sumunod, kung ating gagawin sa ating sarili po ay hindi natin kaya. Napakabigat, napakahirap. Kailangan natin ang biyaya, ang presensya, at ang kapangyarihan ng ating Panginoon upang ang lahat ay pawang magiging madali, maalwan sa ating pagsunod sa atin pong Panginoon. May tungkulin ba ang kautusan sa paghuhukom? Opo. Ecclesiastes 12, talatang 13 at 14. Ang sabi diyan ay ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig, ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao, sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ang bawat kubling bagay, maging ito man ay mabuti o maging ito man ay masama. Kaya nga, ang sabi po diyan ay may tungkulin ang kautusan sa paghuhukom, sapagkat ito ang magiging basihan, batayan ng Panginoon sa kanyang paghuhukom sa atin pong lahat. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ang bawat kubling bagay, maging ito man ay mabuti o maging ito man ay masama. Kaibigan, bagaman hindi tayo ligtas sa pamagitan ng kautusan, ang pagsunod ay refleksyon ng ating pag-ibig kay Jesus at pagtanggap sa kanyang walang hanggang bayad na kaloob sa atin ng kanyang biyaya. Apokalipsis Kapitulo 14, talatang 12. Narito ang pagtiyatyaga ng mga banal na mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at may pananampalataya ni Jesus. So kaibigan, itinuturing ng bayan ng Diyos, itinuturing ng mga anak ng Diyos na nagmamahal sa Kanya, na ang kautusan ay bahagi ng buhay ng mga taong nagmamahal sa atin pong Panginoon. Tinawag sila na sumusunod sa kautusan ng Diyos na mga banal. Sila na mga banal na sumusunod sa utos ng Diyos. Sila ang may pananampalataya kay Jesus. Kaibigan, narito ang buod, 3 buod ng atin pong pag-aaral ngayong gabi. Ang una, ang 10 utos ay nagtuturo ng kasalanan at nagsasabi sa atin na kailangan natin ng tagapagligtas. Pangalawa, ang Panginoon ay sumampalataya, kanyang iningatan at itinuro ang 10 kautusan. Ang ikatlo, ang iglesia ng Diyos sa huling kapanahunan ay ang mga sumusunod sa kautusan ng Panginoon. Kaibigan, gusto mo bang mapabilang sa bayan ng Diyos? Gusto mo bang ituring ka ng Panginoon na kabilang sa kanyang mga anak na lalaki at mga babae na kanyang pinangakuan ng langit na bayan? Kaibigan, ang Panginoon ay tumutok-tok sa iyong puso. Iyo siyang pagbuksan at siya ay papasok at mananahan sa iyo. Siya ang magiging daan, siya ang magiging buhay, siya ang magiging katotohanan na aakay sa iyo sa paglakad sa matuwid na landasin ng buhay.
Naway pagpalain ka ng Panginoon, ito po ang aking dalangin. Tayo po'y manalangin. Salamat ng marami, Panginoon, sa liwanag ng 10 kautusan na inyong ipinakilala sa amin ngayong gabi. Panginoon, totoo na hindi namin kayang sumunod sa aming sarili. Subalit amin pong ipinapasakop sa inyo ang aming buong buhay. Manahan kayo sa aming mga puso. Mahal namin kayo, Panginoon. Kaya nga't ang kapahayagan ng aming pagmamahal sa inyo ay ang aming buong pagsunod sa inyong kalooban at kautusan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga minamahal po naming mga kaibigan, natapos po ang ating pag-aaral ngayong gabi. Muli, nagpapasalamat kami sa inyong lahat. At atin pong subaybayan muli ang panibagong pagtuklas ng katotohanan mula sa salita ng Panginoon. Nahatid sa inyo ng AWR 89.1 FM. Kaibigan, ang mga numero na 0917-1742-777, 0917-1742-777, 0918-9447-891, 0918-9447-891, ang mga numero na inyo pong tatawagan, o di kaya ay mag-text po kayo, magpaabot sa amin kung ano po ang naging blessing ng atin pong pag-aaral. Kung kayo po may mga katanungan, kami po ay handang tumugon sa inyo. At kung gusto po ninyong magpadalaw, ay po pwede po kaming dumalaw sa inyo at kayo ay makita ng personal, maipanalangin sa atin pong Panginoon. Muli, maraming salamat. Sumagana nawa ang biyaya ng Panginoon sa inyong lahat. Sa panahon ng kawalan ng katiyakan, may isang mensahe mula sa Diyos na nagbibigay liwanag sa ating landas, ang Revelation of Hope. Ito ay hindi lang isang serya ng pag-aaral sa Biblia, kundi isang paglalakbay tungo sa katotohanan, kapayapaan at buhay na walang hanggan. Makinig at matuto kung paano ang propesiya sa Biblia ay hindi dapat katakutan, kundi yakapin bilang mensahe ng pag-asa. Revelation of Hope, dahil ang hinaharap ay nasa kamay ng Diyos. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.